Ito ang nakakagulat. Binatikos ng gusto ang Senate President na si Chis Escudero matapos nga nitong hindi pirmahan ang contempt order ng Senado laban sa Special Envoy at Transitional Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan nga kamakailan tila ito'y nabuking matapos na magkabuhol-buhol ang kanyang statement at magkunwaring wala itong alam na dinala sa competent judicial court ang former president na si Rodrigo Duterte. Ikinadismaya ni Senator Amy Marcos ang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero nang hindi nito pirmahan ang contempt order ni Senador Bato de la Rosa at ng presidential sister dahil ito ang tumatayo bilang foreign relation ng Senado. Ayon kay Amy Marcos, bakit pinalaya pa rin itong sila Canilao kahit napatunayan na ito'y nagsisinungaling at pawang nagpapalusot lamang patungkol sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga dito ay tila binulgar nga ng kontrobersyal na vlogger na si Maharlika kung ano nga ba talaga ang tunay na relasyon nila Canilao sa First Lady na si Lisa Marcos, na umano'y tunay na may pakana ng lahat patungkol sa illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Narito, panoorin natin ang full video. O, kita mo? O, may nag-send sa akin. Ito pala itsura niya. O, Lacanilao. At si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? O, di ba? Ayan, kasi send lang sa akin. Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan. Si Marcos Lacanilao at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Okay? O, ayan, no? Mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Anong pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? O, ayan, no? Sarap, di ba? Nagiinuman. Ay, ayan. Oh, ha? Oh, ayan si Satanas. Oh. Oh, di ba? Lacanilao has been released. Ayan nga, from Senate Detention Facility. Ganon kabilis. Pero si Colonel Grijaldo, na kinontempt nila isang polis na nanitotoong naninilben hanggang ngayon ikinulong nila. Pero tong buwaka ng inang sinungaling na to, ayan, released from Senate Detention Facility. Marcos office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate Panel on Foreign Relations. Wala na pong batas sa Pilipinas. Kitang-kita na nagkasala, nagsinungaling, ayaw i-contempt. Kasi kasabwat yan si Lisa Tanas, si Puso, ay si Kilay, sa lahat ng pagigipit nila sa Pilipino at kay Pangulong Duterte. Imagine mo, ayaw niyang signan. Kaya wala ring power itong si Bato at si Amy Marcos kahit i-contempt niya lahat. So anong kailangan ng tao? People power. Peaceful people power ang kailangan nyo. Kayong mga military at pulis na nanindigan para sa Pilipino, kailangan nyo manindigan at magsalita. Yan ang totoo. Hindi nyo kailangan maging marahas dahil karapatan nyo ipagtanggol ang bayan. Kitang-kita na nagsasabwatan ang bangag na gobyerno na contempt na kitang-kita na nagsisinungaling lahat. Dinoktor nila ang mga papeles, di ba? Ang sabi nila Canilao, yung papel, yung ano daw, yung pinirmahan niyang papel na yon para isabit sa ICC March 11. Tapos pagdating kay DOJ, no, March 12. Kasi ang sabi, ang padalan kasi medyo mahina ang internet at medyo nagkakagulo na ngayon. Puro lahat tsotahan, lahat niloloko na kayong mga pulis, mga sundalong tagapagtanggol ng bayan. Ano pinagtatanggol nyo? Addictus. Ayaw i-contempt. Ano sabi dito? Ambassador Marcos Lacanilao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. So anong mensahe nito? Pinagtatawanan na lang tayo. Pinagtatawanan nila mga si Bato at si Amy. Well, pabor naman sa kapatid niya lahat yan. Ayaw nila magsalita. Kahit i-contempt nyo, hindi rin namin pipirmahan. Ganito katalamak ang bayan ninyo dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit sino pwede na lang. What? Ipahamak, ipaduko. Tignan niyo yung kidnapping ngayon, yung napatay. I'll talk about that later. Yung mga Chinese, kayong mga businessmen, business personalities, na mga Chinese na kayo ay nagdinegosyo lamang ng maayos dyan. Binibiktima na kayo, kidnap or ransom. Nagbibigay pa kayo dyan. For sure, pag iniimbita kayo dyan sa mga event sa Love for All ni Lisa Tanas, nagbibigay kayo ng pera. Di ba? Nagdo-donate kayo, nagdo-donate kayo kasi nire-require kayo. Kailangan nyong manindigan. Kung inaarik nyo na yung mga Filipino business, personalities,
na matagal na sa Pilipinas, dyan na kayo nabuhay ng anak, yumaman, di ba, na yung minamahal nyo, inaakap nyo na ang Pilipinas, you also have to speak up. Lalo na ang taong bayan. Harap-harapan na ito na nagsisinungaling lahat. Former President, ano tawag dito? Ipinagkanulo. Itong contempt, ayaw permahan. Putang ina mo, Escuderong kilay kang hinayupa ka. Jutang Jenina mo, may araw ka din. Mananagot ka sa lahat. Kaya kayong mga pulis na mga takot, di ba? Mamamatay na lang kayong takot. Ang mga pamilya ninyo at ang inyong mga anak nanamnamin ang lahat ng kabangagan ni Marcos kung hindi kayo maninindigan at mag-speak up. Hindi nyo kailangang magbangbang-bang. Kailangan nyo lang gayahin si Patrolman Fontanilla ba yun? Yung nag-resign na pulis na nanindigan. Dahil nung siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng kanyang sentimiento about kay PRRD. Anong nangyari dun sa patrolman na yun? Ginipit, pinatawag, ginakasuhan. Anong ginawa niya? Nanindigan siya, nag-resign siya. Dahil siya ay may paninindigan. Fontanilla, tignan ko lang. Sinend ko yun. Kanyo comment yung kanyang pangalan, Fontilla, di ba? So yan yun mga kababayan. So kailangan ninyo, okay? Kung ayaw nyo manindigan, yung mga pulis at mga sundalo, alright? At yun ang ipaglaban ng bayan ninyo sa isang bangag at adiktos na mga na presidente at sa kanyang mga asong julul, pag natsugi na kayo, sasakit man o atakihin kayo o mabaril kayo sa inyong serbisyo, mga kababayan, kawawa ang inyong mga iniwan na mga anak. Dahil dadanasin nila itong pattern ng mga bangag. Kitang-kita na mga kababayan ang ginagawa. Matagal nang kitang-kita, in-expose ko na ito ang pagpasok ng ICC personnel, di ba? Yung mga nabanggit natin pangalan, pakipagsabuatan ng DOJ, Di Clavano, lahat, and everything. Pero ngayon, lahat yun lumabas na saan? Ngayon nakikita nyo na. Alright? Mukhang, ano daw? Okay, huwag kayo magpapaniwala kay Amy Marcos. Dahil ang ugat ng lahat ng nangyayari ngayon sa atin ay pamilya niya, yung close, yung sila, immediate family niya. Alam ni Amy Marcos na addict si Bangag at alam ni Amy Marcos na ang lahat ng panggigipit sa Pangulong Duterte at sa mga vloggers ay gawa ng kapatid niya at ng kanyang Judas, kidnapper, pareho lang, na kanyang sister-in-law na si Lisa Tanas. Kung mahal ni Amy ang bayan na sinasabi niya, kung totoong concerned siya sa kay Pangulong Duterte, kung totoong gusto niyang panagutin itong mga hinayupak na to, nasa mga kamay niya na isiwalat na ang kapatid niya ay isang malalang adictus benedictus na dinudugo na yung bunganga kahapon dyan sa araw ng kagitingan noong 2024, kita-kita ang pulburon, ayaw pa rin magsalita. Sana na nga lang, bigla na lang bumulagta si Bangag dahil na-over din na para makabayad na siya sa mga utang niya sa taong bayan. Diba? Alam na lahat ng tao. Yes, sabi ni Jenny Victor, dramatista si Ali. It's all BS. Okay? Pinapakita lang yan, kung titignan ninyo, na kunwari, siya ay, what? Concern, kailangan na panagot si Torre, ganito, ganyan, para makita kung sino ang mga may sala, na nakita natin yung mga dokumento, di ba? At yung mga kanilang reasoning. Pero anong ginagawa? Kung kinontempt nyo, may nagawa ba siya? Dahil hindi pinirmahan ni Jesus Escudero. So anong gagawin mo ngayon, Amy? Hanggang nga na lang. Ay, naku, ang ading ko, naku, napapalibutan ng demonyo, mga ganon. Naku, ganyan-ganyan. Alam mo kung sinong demonyo, kung gaano ka-demonyo yung kapatid mo, hindi yung napapalibutan siya. Kaya mga kababayan, okay, sabi ni Iris Saladra, huwag kayong maniwala, okay, kay Amy. Sabi ni Ayan, under control na tayo sa mga komunista dahil ang ICC komunista din yan. Kaya kailangan talaga ninyong wala na nga kayong kakampi, kundi Pilipino na lang, taong bayan, boses na lang. Yung matataas na general, nakita nyo naman doon. PNP, AFP, magsabuatan sila. Magkano ang nakakamal na salapit ng mga jutang dyan yan? Ang sarap ng buhay ng pamilya nila dahil sinasalaksakan sila ng pera ni Lisa Tanas para lang gawin ang pangingidnap, pagdudukot, panggigipit. Kaya talamak ang kidnapping sa Pilipinas. Hindi nga natin alam. Baka si Lisa Tanas at si Bangag pa ang nagpapakidnap sa mga yan. Dahil may president na nangidnap sila. Kinidnap si Pangulong Duterte, kinidnap yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at yung tatay na si Francis Lloyd Tichua, business partner, illegal business partner ni Lisa Tanas, at yan ay in-expose mismo ng former partner niya, which is yun na ang nanay ng mga bata. Kaya rampant ng kidnapping, gusto niyo pa mabuhay sa Pilipinas. Na kapag ginusto kang ipadukot ni Lisa Tanas, ipapadukot ka. At ang
ang pagsisinghot ngayon ng mga pulburo, talamak dyan sa BGC. Ganyan ang bayan ninyo, di ba? Tira mo si Charis. Si Charis, si Sandro. Oh, yung artista na kaibigan niya, di ba? Na si sino yun? Basta may artista sa kaibigan. Na nahuli at nag-positive yung mga gamit doon sa Singapore. Sa Pulboronic, dineport yun. Okay? Dineport yun. Hindi kayo taon. Basta, was it last? Basta dineport yung artistang kasi maputi. Oh, tinawagan ni Sandro Marcos. May tinawagan siya sa Singapore, whatever, na pinulusok sana yung ano na yon, yung artista na yon, pero pinabalik yun. Alam niya na mga artista kung sino yun. Talamak na ang pulburon dahil dinonormalize nila ang pagsisingot at pag-a-addict sa mundo ng showbiz at sa mundo ng politika. At dinonormalize nila ang pangdukot sa mga tao para sa kidnapping. So, naalala nyo, yung bata na 14 years old, from the British International School. Sino bang susunod na kikidnapin? Yung mga anak ninyo? O, tanggalan ng organ o ibenta kahit kanino? Sino yon? Sino yung kaibigan ni Sandro na yon? Okay? Ang nahuling pulboronic. Nakita nyo? Pag nahuli, tatawagan. O, baka kaklase ni Sandro, right? Cathy Binag. Si Cathy Binag, lahat ang nag-expose lang kung sino yung mga addictus. Alright. Lantaran naman ang sabuatan. Yes, lantaran na nga ang sabuatan, mga kababayan. May sinabi, Mafia Administration, sabi ni BC Bis. Sabi ni, Bokya daw sino. Wala na yung contempt. Yun na nga, sabi na natin kanina, wala na yung contempt. So, mga kababayan, okay? Huwag kayong, maniwala kay Amy Mapanlilang yan. Oh my God. Papaniwalaan niyo pa ba yan? Puputing ahas. Tignan natin to. Lahat iyon kadramahan. Ano to? Who is this? Okay. Sino to? Kaya, may kinsinad sa akin na picture ni Lisa Panas. Okay. So mga kababayan, si Lisa Tanas lahat ang may pasimuno at si Marcos Jr. ang lahat ng sila Kanilaw. O, kita mo? May nag-send sa akin, ito pala itsura niya. O, Kanilaw at si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? O, diba? Ayan, kasi send lang sa akin. Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan, si Marcos Kanilaw at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Okay? O, ayan, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Oh, ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Ayan. Oh, ha? Oh, ayan si Satanas. Oh. Oh, di ba? Ano pa ba gusto niyong gawin? Okay? Ang alam ko okay, hindi ko alam kung sino yung kaibigan niya. Basta may nagtibre lang sa akin na may artistang adiktas binidiktas na pina A to A from Singapore. You know, at nag-assist si Sandro, pero hindi pa rin nakalusot sa Singapore kasi mahigpit ang patas sa Singapore, 'di ba? Pagdating sa pulburon. So ngayon, Kanilaw, ano ang well, hindi natin kailangan tanungin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na talagang ito ay magkakasabwat. Group mafia effort, sindikato ito. Sobrang sindikato, kaya tayong mga nagsasalita dito ay gustong ipadukot, si Sas gustong ipadukot, ako gustong ipadukot lahat, may assassins na and everything. Si Spokes Harry, di ba, idinidiin, gagawa sila ng kwento na na si Harry nagpakalat ng video. Tapos ngayon, ano ang sabi ng Malacanang? Kailangan daw patunayan na si Bangag ay isang bangag na nag-addictus bago magpa-drug test. Ganyan ba? Kapag kayo, pag ni-require kayo ng mga company ninyo or dyan sa government, yung mga police, di ba, yung nag-undergo kayo ng, nag-undergo kayo ng pulburon test, sasabihin nyo ba, patunayan nyo muna na nagpupulburon ako bago ako magpulburon test. At yung video na yan, ulit-ulitin ko ba, mga kababayan, authenticated yan. Kaya nga, kung inciting to sedition yan, kasi dyan sila Di pa Matoro or inciting to sedition, yan ang gagamitin nila kay Harry at sa akin. Diba? Kasi totoo naman na ako nagpakalat, inaamin ko naman. Not Harry. Pinalabas yan sa video ko
Okay? Whether it's defamatory or inciting to sedition, ang kakaso nila, then bring it on para ipakita ko sa korte yung authentication. At nang makaray natin ang forensic expert ng Amerika dito sa Amerika. Oh, bakit hanggang ngayon, isang taon na hindi para duduwag pa rin mga jutang ginemes, ang mga adiktos na mga bangag? Oh, puro lang sila, what? Press release, press con, puro black ops, photo op, kung ano-ano pa, para takutin si Maharlika, takutin si Harry, takutin si Sas, takutin tayong lahat para manahimik ang bunganga natin. Where in fact, itong si Abante ay kasabwat ayon sa ating puting ahas na nakipag-usap sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte. Mamaya i-post natin. Okay, dun sa Boljakan, ipopost ko yung picture ni Lacanilaw at ni Lisa Canas. Mamaya, after natin mag-vlog. Yes, alam ko na na-release na nga. Nirelease na nga si Lacanilaw. Kaya nga ano pa? Ginagawa na kayong tanga, ginagawa kayong bulag. Ngayon yung bunganga ni Bangag dumudugo. O ano sasabihin niya? AI na naman yan yung dumudugo? Live yun? Nakita niyo, di ba? Ano ibig sabihin niya? Dahil manipis na ang kanyang nasal passage or mucous membrane, basta dito, at ang kanyang lalamunan, dumudugo na yan Okay? Talagang siguro manipis na. Kaya ang mga dugo, hindi na kayang pigilin. That's really good. Pabor yan sa taong bayan at makikita ninyo na siya talaga with that manifestation, okay? Na merong mga lumalabas sa dugo, marami pwedeng dahilan kung bakit dumudugo yung kanyang bunganga o kanyang ilong. Pero kidney failure, yes, may issue siya. Maraming pwedeng dahilan. Pero malinaw yan na sa sobrang singkot niya, okay? Alam lahat ng mga tao na si Marcos Jr., tao at mga negosyante na siya ay addictus benedictus. Kahit yung mga bakling, yung mga designers, mga scammers na nakapaligid kay Lisa, alam na addict siya. Lahat na nakapaligid dyan, alam na addict si Marcos Jr. At alam ni Amy Marcos. Kaya hindi tayo maniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin niyang hearing hanggat hindi siya nagsabi na siya ay magsasalita na ang kapatid niya ay addict. Dahil last year, first quarter of the year, ay sinabi niya yan through our group, through our common friend, na magsasalita siya dahil ipagtatanggol niya si Sarah dahil kawawa naman si Day Sarah, pinagbibintangan, inaapi, dadadadadada ng kanyang kapatid, at sasabihin na niya, masakit pa daw sa loob niya, ganyan-ganyan, at sasabihin niya lang, ading, magpahinga ka na, kailangan mo nang magparehab, ganyan-ganyan. Ano ginawa niya? Diba? Kaya hindi yan para sa Pilipino. Okay? Ayaw nga pa-hair follicle test ni Bangag. O, dahil sabi ng syunga niyang, ngakera, na parang may saltik din dyan, ano ang sabi? Kailangan mo na patunayan na siya ay nagpupulburan. Hindi pa ba patunay? Tapos sinasabi nila na face swap daw yung video ni Bangag. Mga julul. Kung alam niyo ang face swap niya, kung totoo sinasabi ninyo na yan ay peke, matagal niyo na akong kinasuhan. Kaso takot kayo. Bring it on! Kasuhan niyo kami ni Harry. Dahil si Karen, kinakasuhan niyo naman Kakasuhan niyo ako doon, dami niyo mga kinakaso-kaso. Di ba? Kasuhan niyo para magkaalaman tayo kung kung talagang bangag si Bangag. Kahit hindi pa kayo magkaso, malinaw pa, sa sikat ng araw, yung una sabi, yung video daw, Chinese daw yun, or Korean. Ano yun? Maghanap pa ako, punta ako sa Korea, tsaka sa China, maghanap nga ako dito ng kamukha ni Bangag. Tapos utusan ko, pwede ba suminghot ka? Para gamitin ko sa picture, sa video ko. Ganon po ginagawa kayong tanga. Authenticated yang video. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Kaya ang resulta ng kabangagan ay ang mga kidnapping at ang pandukot kay Pangulong Duterte at sa 2 minor de edad na bata na ngayon ay nagsasuffer ng mental challenge dahil nailayo sa kanilang ina at hindi hinahayaan ang kanilang tatay na kausapin ang kanyang nanay. Dahil what? Ang gusto pauwiin si distressed mother para ano? Para gorgorin nyo. Ay nag-grant ang asylum nun. So ngayon, mga palangga, okay, sabi ni Cosmeo, alam na Madam Marlica, dili na makalikay to cover up ni Satanas. Yun na nga, tanga na lang, tugyot na lang, polboronic na lang, ubayad na lang, ang nagpapaniwala sa gobyerno ito. Kitang-kita nyo na, imagine nyo kayong mga abogado, kayong mga nasa Korte Suprema, kayong ng mga nasa Korte, lahat kayo ng mga abogado. Dapat lahat ng abogado sa Pilipinas manindigan na tinarantado nila yung batas. Anong ituturo nyo sa inyong mga estudyante o sa inyong mga anak kung mag-aaboga siya? Na okay lang yung ginawa ni Torre na nilabag ang batas, okay lang ginawa nila kanila, okay lang ginawa ng DOJ Boying na
Sumasabit ka sa kamatayan, tapos, ayaw pa rin matsugi. Okay lang ang ginawa ni John Vic Remulla na sa buhatan nila. Yan ba ang ituturo ninyo sa mga sa mga estudyante ninyo kung may mga law professors dito? Wala nang batas sa Pilipinas na maayos. Anong ginawa kay Pangulong Duterte? Talagang mga kababayan, paulit-ulit tayo, pero talagang ang gobyernong ito ay dapat nang managot sa lahat ng mga kasalanan nila. Yang hinayupak na eskuderong kilay na yan. Okay? Dapat managot yung jutang jininang yan. Mananagot kang hinayupak ka, kayong lahat. Tandaan ninyo, kukunin kayo lahat ng alikabok.